At sa umaga pong ito ay pinagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos ang biyaya na ibinibigay niya sa atin upang patuloy niya tayong dalahin sa kanyang kalooban at nais na mangyari sa ating buhay, especially sa pananampalataya at relationship po natin sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa pagiging dakilang pastol niya ng buhay natin. Salamat din sa natapos na awitan at saka pananalangin sa araw na ito sa ating gawain ng pananambahan. Bago tayo magsimula, lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat mayroong kaming Diyos na makapangyarihan o sovereign, Diyos na nasa lahat ng lugar o omnipresent, at Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kayo ang omniscience God. Panginoon, ito ang inyong katangian, ito yung inyong nature. At kapag nagtiwala kami sa inyong katangiang ito, ay mapapanatag ang aming mga kaluluwa at ang aming mga buhay, sapagkat alam namin na walang magaganap at mangyayari sa buhay namin nang hiwalay sa inyong kapangyarihan, pagkaalam at kalooban. Kaya naman alam namin na sa lahat ng bagay, kayo ang Diyos na gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa inyo ayon sa inyong panukala para sa aming ikabubuti. Lahat ng nangyayari sa buhay namin, ito man sa tingin namin ay good and bad, may purpose ka, may layunin ka, at ang layunin iyon ay magtiwala sa inyong pagiging Diyos, Panginoon, at Ama ng aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, nagpapakumbaba kami, anuman ang napapansin at nakikita ninyo sa aming pagkatao, na pagkakamaling nagawa namin, patawarin niyo po kami, aming Ama, alang-alang sa katuwiran at kabanalan ng aming Panginoong Hesus. At nais naming sabihin, patawad po aming Ama. Salamat sa katiyakan ng inyong makaamang pagpapatawad na iginagawad at ibinibigay po sa amin sa oras na ito. Ngayon sa pagdako po namin upang sumamba sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral na salita niyo na ipapaliwanag ng inyong lingkod, ang aking pundalangin, ang inyo pong karunungan, ang inyo pong salita ay mangusap sa aming kalooban, sa aming mga buhay. Bigyan niyo kami ng kakayanang unawain at maintindihan ang lahat ng bagay na ito sa pamamagitan po ng inyong Santong Espiritu. Upang nasa ganon, magdala po ito sa lalong pagbabago o reformation ng aming mga buhay. Wala kaming nais itanghal at itaas sa aming pagtitipong ito, kundi kayo lamang Ama, sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa makapangyarihang gawa ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. Ito Ama ang aming samot dalangin sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Siguro alam natin na lahat tayo ay dumadaan sa kapaguran ng ating mga pangangatawan. May kapaguran tayo sa ating mga pangangatawan kasi lahat ng buong pagkatao natin ay gumagana. Ang isipan natin, ang emosyon natin, lahat gumagana ito. Kapag nagtatrabaho ang isang tao, gumagana ang kanyang isip, gumagana ang kanyang emosyon, gumagana ang lahat ng metabolismo, even lahat ng bahagi ng kanyang katawan. At dahil dito, ang tao ay napapagod. Napapagod siya sapagkat sa kanyang pagkapagod na yon ay nagdadala ito minsan ng mga negatibong epekto sa buhay ng tao. Kapag sobrang napagod ang tao, nagkakasakit, di po ba? Kapag napagod ang tao, nai-stress siya. Di ba? Sa kaiisip. Kapag napagod ang tao, ang kanyang mood ay nag-iiba. Kaya naman maliwanag sa banal na kasulatan na
ang tao ay dinisenyo ng Diyos upang magpahinga. Ipahinga niya ang kanyang katawan, ipahinga niya ang kanyang isip, kalooban at damdamin, upang nasa ganon ay magkaroon siya ng isang bagong kapanariwaan o yung refreshing sa kanyang kabuang pagkatao. At ang ating Panginoong Diyos, nung kinreate niya ang una nating magulang na si Adan, ay hindi niya dinisenyo ang tao na walang kapahingahan o walang paglalaan ng oras upang magpahinga sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 2, nilikha ng Diyos ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Subalit sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Ang tanong natin, bakit po nagpahinga ang Diyos? Bakit po nag-rest ang Diyos? Ang Diyos po ba natin ay napapagod? Ang Diyos po ba natin ay kailangan magpahinga? Samantalang sinasabi ng isang bahagi ng kasulatan na ang Diyos natin ay walang tigil sa paggawa. Dahil Diyos siya na nasa lahat ng lugar, Diyos siya na nasa lahat ng dako, Diyos siya na nakakaalam ng lahat ng bagay, Diyos siya na makapangyarihan, siya ang tinatawag na administrator, o siya ang gobernador, siya ang nagro-rule sa buong mundong ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng probidensya. Subalit dapat nating maintindihan doon sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 2 na ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw upang ipakita niya na ang disenyo niya sa tao ay dapat ding magpahinga. Kaya ang sabi niya, pagdating ng Exodus, diba sinabi doon sa chapter 20, Deuteronomy chapter 5, sabing ganon, igalang nyo ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong magtatrabaho at gawin nyo na ang lahat sa 6 na araw. Ngunit ang ika-7 araw ay para sa Panginoong nyong Diyos. So in other words, in the 7th day, ito ay para sa Panginoong Diyos. Tayo, hindi man tayo mag-usap patungkol sa ika-7 araw, ang katawan natin ay kailangang magpahinga. Kaya nga ho, ang mapapansin natin sa pagtatrabaho ng mga tao ay 8 hours ang pinaka-maximum, di ba? O minimum na trabaho ng tao sa work nila. And after that, kailangan niya magpahinga. Ang tao ay kailangang matulog. Ang tao ay kailangang ipahinga niya ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, God design na ang tao ay magpahinga sa kanyang sarili. Ang tao ay kailangang magpahinga saan? Para sa kanyang kapakinabangan, para sa kanyang kapanariwaan at kalakasan ng kanyang katawan. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo sa Mateo Kabanatang 11. Buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 11. Ang talata po ay 27 hanggang 30. Ganito po ang sabi ng Biblia sa Mateo 11:27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang ating pag-aaral ay may pamagat na rest in the presence of the Lord. Ulitin ko, rest in the presence of the Lord. Sa Tagalog, magpahinga sa presensya ng Panginoon. Si Jesus Christ, tinuro niya ito not only invitation, hindi lamang po invitasyon sa mga tao, kundi ito ay kanyang invitasyon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciple. Pinapakita niya rito na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disciple, ang lahat ng mayroong
relasyon at pananampalataya kay Kristo, ay dapat niyang maunawaan itong inaaral ng ating Panginoon. Una, mapapansin natin sa verse 27, pinapakita niya rito paano tayo magpapahinga sa presensya ng ating Panginoon. Una, pinapakita na kilalanin natin na si Kristo ay makapangyarihang Panginoon ng ating mga buhay. We need to recognize that Jesus is a sovereign Lord of our lives. Yan yung gustong ipakita. Why? Sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. So kung inyo makikita, sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Now, alam natin, sa isang diwa ng pagiging isang Diyos, si Jesus at ang Ama ay iisang Diyos. Bagamat sila ay dalawang persona, alam natin ito na ang Ama at ang Anak. Pero sa diwa ng pagiging iisang Diyos, iisa sila. Maliwanag na sinasabi ng Juan, Kabanatang 10, ang talata ay 30. Ang sabi niya ron, ako at ang aking Ama ay iisa. So sinabi ni Jesus Christ, ang Ama at siya ay iisa. Hindi po iisa sa plano at layunin ng pagliligtas sa mga tupa, kundi iisa sila sa kanilang pagiging isang Diyos. Iisang Diyos sila. So dito pinakikita ni Jesus Christ na ang isang tao na may relasyon kay Kristo ay dapat niyang kilalanin na si Jesus ay Panginoon ng kanyang buhay. Alam niyo, ang salitang Panginoon, kapag pinag-aralan natin ito, sa Deuteronomy chapter 6 verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, dinggin mo Israel, meron lamang iisang Panginoon. O sa English, hear me Israel, there is one Lord o one God. Sa Biblia, kapag pinag-aralan natin yung salitang Lord, lahat nito ay malaking titik o capital letter, ito ay tumutukoy sa isang Diyos na tatlong persona. Kaya yung sinasabi sa Deuteronomy 6.3 na pakinggan mo Israel, meron lamang iisang Diyos, ito ay isinalin mula sa Hebreo patungo sa Griego na tinranslate ang Diyos o yung Elohim na binanggit doon na Lord. At walang ibang Lord sa Biblia kundi si Kristo. Nakadistinguish ang salitang Panginoon kay Kristo. Ang sabi ng Roma chapter 10, kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa Kanya, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Pilipos chapter 2 na ipapahayag ng lahat na si Jesus Kristo ay Panginoon. And even in the Matthew, Mark, Luke, and John, nire-represent ng apat na author dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay Lord o Panginoon. At kapag narinig natin ang salitang Panginoon, ito ay katumbas ng salitang Diyos. Kaya naman, ang sabi niya sa verse 27 ni Jesus Christ, and I quote, ibinigay niya sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng bagay, ibinigay na sa akin. Ang gusto ipakita ngayon dito, yung lahat ng bagay na ibinigay sa akin, ito ay tumutukoy saan? Sa pagliligtas niya sa taong makasalanan ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Dahil naniniwala tayo mula sa banal na kasulatan na sinasabi ng John chapter 7, ng John chapter 17, na ang lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama, ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Well, ang salitang ibinigay ng Ama ay walang iba kundi ito yung ililigtas ni Kristo. Na ang kahulugan ng salitang ibinigay mula pa sa walang hanggan, ang Ama ay pumili na ng mga taong maliligtas. Kaya nga ang sinasabi ng Efeso 1, talatang 4, at sa ating nga paikipag-isang ito, hinirang na niya tayo, kailan pa? Bago pa lalangin ang sanlibutan. Ang Diyos ay may pinili na bago palalangin ang sanlibutan.
Sinasabi ng unang Pedro, kabanatang 1, ang talata ay Diyos. Sapagkat sa mulat mula pa, ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Nakuha na natin punto, yung salitang ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, ang pagliligtas ng Panginoong Diyos ay nasa kapangyarihan ni Kristo na ang lahat ng pinili ng Ama, ibinigay ng Ama sa Kanya, ay kailangan niya itong bigyan ng kaligtasan. Pangalawang interpretasyon, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan kay Kristo. At kapag tinignan natin ang Matthew chapter 28, ang sabi doon, maliwanag na sa dakilang atas ng Panginoon, ganito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ay ganito sa verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga alagad niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, nung sinabi ni Jesus Christ na ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, ang ibig sabihin nito, as our cross-reference, ang Mateo chapter 28 verse 18, napakaklaro. Ang sabi ron, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano ibig sabihin nito? Ang Panginoong Jesus ang siyang may power in heaven and in earth. Ano ibig sabihin nito? Wala hong nilalang na nasa langit na ngayon, nasa lupa ngayon, o nasa langit at nasa lupa, nang hiwalay sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho dito, mapapansin natin, ang pagiging Panginoon ni Jesus, ang pagiging Lord ni Jesus, ang pagiging Diyos ni Kristo, ay nagsasabing, nasa kamay niya ang lahat ng bagay in heaven or here in earth. Nasa Kanya po. Ibig sabihin po, lahat ng nilalang, may buhay at walang buhay, ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, kung ito ang titingnan natin, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. So, kung na kay Kristo ang lahat ng bagay, kung na kay Kristo ang lahat ng kapamahalaan, nasa Kanyang kamay, ang lahat ng bagay in heaven and here in earth, kino tayo dapat kumilala bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Walang iba kundi si Kristo. Amen. At kung siya ay Panginoon at Diyos ng ating mga buhay, naiisip natin palagi na dapat tayong sumunod sa Kanyang ninanais na gawain sa buhay natin. Kaya nga yung isa pang patunay ng Kanyang pagiging Panginoon, Kanyang pagiging Diyos, ay idinuktong dito sa verse 27 ng passage natin. Ang sabi, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Naririnig niyo po yan? Ang sabi, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. This is their mutual relationship as one God. Ano ibig sabihin nito? Wala daw nakakakilala sa Ama maliban ang anak. At walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama. Ano ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa kanilang pagiging iisang Diyos. Walang nakakita sa Ama. I tell you the truth, in the Old Testament, wala hong maliwanag na turo na nakita ng mukaan ang Diyos sa lumang tipan. Wala hong distinction, even in the book of Genesis, nung kinreate si Adan, na nakita nila ang Diyos. Even Moises, nung nagpakita ang Diyos sa kanya, hindi niya nakita ng mukha ng Diyos. Ang nakita lang niya ay ang likuran nung nag-anyong tao ang Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang sino mang makakita sa Diyos ay mamamatay. Ang Diyos ay nagpapakita sa iba't ibang anyo. Ang tawag po dito ay theophanies, na ang Diyos ay nagpapakita sa anyo ng tao. Sometimes, He appeared in angel, He appeared in human form, nagpapakita siya pero walang makakakita sa Ama. Kaya naman sinabi ng Biblia sa Hebrew chapter 1, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Hebrew chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Ama, yun din ang anak. So, Jesus Christ is the visible of invisible God.
Kaya dito mapapansin natin, upang tayo ay magkaroon ng submission o pagpapasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo sa ating mga buhay, ay dapat nating maintindihan sa buhay natin na ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na Panginoon ng buhay natin, ang Diyos na nag-uutos sa atin, ay walang iba kundi si Kristo na Diyos na kapantay ng Ama. Kasi kapag hindi natin tiningnan na si Kristo ay Diyos, mas iisipin natin na mayroon pang mas higit na mataas na Diyos sa Kanya. Ihihiwalay natin si Kristo sa Ama at sasabihin natin marahil ng ibang hidwang pananampalataya na ang Ama ang makapangyarihang Diyos at si Kristo ay pangalawang Diyos. Hindi ho yun ang turo ng Biblia, o sasabihin natin na ang Ama lang ang tunay na Diyos at si Kristo ay Panginoon na tagapagligtas, subalit tao siya na hindi kapantay ng Ama. And that is wrong, and that is false teaching. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan maintindihan natin na ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na nag-aanyaya sa atin, na maging Panginoon ng buhay natin ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon, kung si Kristo ay Diyos at Panginoon ng ating mga buhay, ano ang dapat na maging karakter natin o attitude natin when it comes to His command sa atin, mga utos sa atin? Now, makikita natin ito sa chapter 11 ng passage natin, verse 28 ng Mateo. Ang sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. So yung submission o pagpapasakop natin kay Kristo ay nagsisimula sa pangunawa natin na siya ay Diyos. Sa pangunawa natin na siya ay Panginoon ng buhay natin. Sa pangunawa natin na siya ang Savior ng buhay natin. Ngayon, kung na kay Kristo po ang lahat ng bagay, kung siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, meron ba tayong karapatan na suwayin ang command o utos ni Jesus sa ating mga buhay? Of course, sasagot natin, Pastor, hindi po. Dapat natin siyang sundin. Dapat na ipasakop natin sa Kanya ang ating buhay. And that is true. In the aspect of our commitment sa ating Panginoong Diyos bilang anak niya, mayroong command si Jesus sa atin. And what is command? Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kanina niya ba sinasabi na lumapit kayo sa akin? Come unto me. Well, this is not the invitation for the unbelievers na makakalapit sa Ama at sa ating Panginoong Jesus. Dahil in the first place, ang isang tao po na walang relasyon kay Kristo ay patay sa spiritual na aspeto. And this is clear in Ephesians chapter 2 verse 1. Hindi nyo ba alam na kayo patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan? Romans chapter 5, sinasabi ron, patay kayo dati sa inyong pagiging makasalanan. Ang salitang patay o dead ay wala pong kakayanan na tumugon sa panawagan. Kapag nakita mo ang isang patay, kahit sigawan mo, wala siyang maririnig. At kahit sabihin mo sa kanya na bumangon ka, hindi siya babangon. Kahit na sabihin mo, tingnan mo ko, hindi niya makikita tayo. Kahit na sabihin mong nararamdaman mo ba ang hawak ko sa iyo, hindi na niya mararamdaman. Because the five senses na mayroon ng isang tao na patay ay wala pong kakayanan sa lahat ng ito. So kanina niya ngayon, ina-address ang salitang lumapit kayo sa akin. Ito yung mga taong niligtas na ng ating Panginoong Jesus. Ito na yung mga taong nakaranas na ng spiritual na pagkabuhay. Sila yung nakaranas na ng isang bagong kapanganakan mula sa kamatayang espiritual. Sila yung
binago na, sila yung ligtas na. Sila yung inaanyayahan dito. Why? Kasi kapag ang isang tao ay buhay spiritually, papakinggan niya ang tinig ng Diyos. Tama po ba? Pansinin niyo po, bakit maraming tao hindi marinig ng maliwanag at makapangyarihan ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay? Kasi nga po, hindi po sila mananampalataya. Kasi nga po, hindi pa sila ipinapanganak sa spiritual na aspeto. Kasi po, hindi pa po sila buhay spiritually. Naalala niyo po yon? Siguro meron kayong sineshare ng Word of God. Meron kayong inaaya sa ganitong gawain. Pero ayaw mag-response. Why? Because they are dead. Already dead spiritually. Hindi pa nila naririnig itong tinig ng Diyos na ito. Once na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang bagong kapanganakang espiritual, once na ang Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, pinanganak tayo spiritually, at meron na tayong relasyon kay Kristo, makikinig tayo sa Kanya. Now listen, in John chapter 10, verse 1 and 4. Ang sabi niya, ako ang mabuting pastol, at nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Eh yung tupa po doon, ito yung kanyang mga anak. Kayo po yun, ako po yun. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Paano tayo nakikinig sa Kanya? Nakikinig tayo sa Kanya because of the written word of God ngayon. Ito yon. Nakikinig tayo sa Kanya. At ang sabi nga doon sa verse 4, hindi sila sumusunod sa ibang tinig. Bakit? Sapagkat di nila sila kilala. Hindi tayo sumusunod sa mga salita ng takbo ng sanlibutan, pero ang sinusunod natin ay ang tinig ni Kristo. Sabi nun, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa aking mga salita. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salitang susunod ka lamang kung may napapakinggan ka. Tama po ba? Alam niyo po, sa military, kapag ikaw yung pinaka nasa mababa, kailangan mo muna may order sa'yo bago ka sumunod. Nakuha niyo yung punto? Hindi ka pwedeng pumilos when it comes to itong chain of command ng military nang walang order sa'yo, walang command sa'yo. Kapag dumating ang utos sa'yo, obey before you complain. Ganyan po dyan. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Alam niyo po, naging officer po ako ng CAT at nag-undergo din po ako ng ROTC, yung Reserve Officer Training Corps. Obey before you complain. Tayo, susunod lamang tayo kung meron tayong napakinggan. At kay Jesus, kaya tayo sumusunod ay meron na tayong napakinggan. At ano ang napakinggan natin? His Word. Salita niya. Kaya ang sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ngayon, kung hindi ka tupa ng Panginoon, sabi ng John 8:41 to 44, yung buhat sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi kayo mula sa Diyos, kaya ayaw ninyong pakinggan ang salita ko. So may distinction siya sa John 8:41 hanggang 44, na ang tupa niya, makikinig. Pero kapag hindi tupa, hindi makikinig. Kaya ang sabi ng John chapter 10, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, at sumusunod sila sa akin. Ngayon ang tanong dito, suggestion ba ito ni Jesus Christ? No. Kung tupa ka, sino ang pastol mo? Si Kristo. At kung pastol mo si Kristo, meron ka bang karapatang hindi sumunod sa Kanya? Yung tupa, nakita nyo ba yung tupa? Nakakita na ba kayo ng itik na mas marunong pa sa pastol? Di po ba wala? Nakakita pa po ba kayo ng inaalagaan yung hayop na mas marunong pa sa inyo? Bilang pastol nila? Hindi ho! Pinapakita rito, nagsasubmit ang anak ng Diyos kay Kristo. Sumusunod ang anak ng Diyos kay Kristo. Piniplis ng anak ng Diyos si Kristo. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. At ito ay para sa mga anak niya at mananampalataya. Ang tanong, anak ba tayo ng Diyos? At si Kristo ba ang tagapagligtas, Diyos at Panginoon ng ating buhay? Ay kung amen, kailangan natin itong gawin ngayon. And one of the command ng ating Panginoong Jesucristo ay ito. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, sapagkat makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Now, nung sinabi ni Jesus Christ dito, alam niya na kahit na tayo ay anak niya, ano sabi rito? Meron tayong tinatawag na kabigatan sa buhay natin. Meron tayong tinatawag na pasanin sa buhay natin. So, ang sabi ni Jesus Christ ngayon, lahat ng tao ay meron siyang pasanin, burden. Yung burden niya ngayon, pwedeng sabihin natin na ito ay ang tinatawag na kahirapan. Nahihirapan tayo, meron tayong mabibigat na dinadala. Ngayon, ang tanong natin, sometimes, tinitingnan lang natin na ang mabigat at nahihirapan tayo ay yung pang may pagsubok lang tayo. Halimbawa, wala kang pera. O, di ba, nabibigatan ka kasi wala kang pera. May karamdaman ka, parang nabibigatan ka. Di ba, nahihirapan ka. Meron kayong problema sa relasyon ng asawa mo, ng pamilya mo, nabibigatan ka. Tama po ba? Pero kasama po rito ang kabigatan at kahirapan na dinudulot ng kasalanan. Na struggle natin araw-araw sa buhay natin. Kasama po dito. Nung sinabi ni Kristo rito, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan sa inyong pasanin, ito ang kabuuan na pwede nating daanan dito sa lupa. Kasalanan, pagsubok, suliranin, problema, tukso sa buhay natin. Ngayon, nung sinabi ng Panginoong Diyos dito, lumapit kayo sa akin, alam niyo po ba, kilala tayo ng Diyos? Kilala tayo ng Diyos. May sariling pangalan tayo kay Kristo. Tingnan niyo ang John chapter 10. Ano sabi ng John chapter 10? Kilala niya ba talaga tayo? Alam ba niya ang dinadaanan natin? Kahit na po, mag-pretend tayo, magkunwari tayo na ala tayong dinadaanan na problema, alam ng Diyos na may dinadaanan tayo. Tingnan nyo. Sa verse 3 ng John chapter 10. John chapter 10 verse 3. Ang sabi ng Juan 10:3, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Tinatawag tayo ng Diyos sa kani-kanilang pangalan. Kaya, sa Panginoon, bagamat dito sa lupa, ang pangalan ko ay Fernan. Minsan tawag sila sa akin, Nans. Minsan tawag nila sa akin, Nando. Yan yung mga palayo ko. O kaya, ang totoo pangalan, Fernando. Yeah? May pangalan ako dito sa lupa. Pero si God, meron siyang tawag sa atin. At dahil nga po, ang paanyaya ng Panginoong Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanya, tayong napapagal at nahihirapan sa ating pasanin. Alam nyo, ano ang ibig sabihin nyo? This is spiritual calling of God sa atin. Alam niya kasi yung sitwasyon ng buhay natin ngayon. Kahit nakaupo ka ngayon dyan, alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng iyong buhay ngayon. Alam niya kung nag-i-struggle ka sa kasalanan. Alam niya kung nag-i-struggle ka sa relationship. Alam niya kung nag-i-struggle ka sa buhay spiritual mo. Alam niya kung ano ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya, nung sinabi ni Jesus Christ, tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan. Ang ibig sabihin doon, ano ba ang sitwasyon ng buhay mo ngayon? Ano ba ang sitwasyon na pwede mong daanan sa mga susunod na panahon sa buhay mo? At ito ay nasa Matthew chapter 5. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Matthew chapter 5. Ito ang panawagan ng Diyos. Pinagpapala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sometimes God called us, anak, wala ka ng inaasahan sa buhay mo. Kahit may pera ka, kahit mayaman ka, pero wala ka ng aasahan. Dahil yung sakit mo, terminal cancer. Di ba? Anak, wala ka ng inaasahan kasi yung asawa mo, yung anak mo, ayaw na sa'yo. Wala ka ng inaasahan. At ang sabi niya, kung wala ka ng inaasahan, lumapit ka sa akin. Sometimes God called us, wala na tayong inaasahan. We are bankrupt. Ang tawag dito, salitang inaasahan, we are bankrupt. Wala na tayong pwede pang ilabas sa ating mga sarili.
And sometimes God called us, sinasabi niya, lumapit ka sa akin, anak na wala ng inaasahan. Pangalawa, sinasabi niya rito, anak na nagdadalamhati. Ang sabi ng verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sometimes, sinasabi niya, anak na nagdadalamhati dahil may pagsubok ka. May dalamhati ka, may lungkot kang dinadaanan. Come unto me. Di ba? Meron bang tao na dumadaan sa dalamhati na hindi siya nabibigatan? Sino rito yung may dalamhati ng dinadaanan? Hindi siya nabibigatan. Sa pasaning ngayon. Di ba kapag mayroon tayong dalamhati, mayroon tayong lungkot, di ba pasan-pasan natin ito? Kumari, kaaway natin yung nagtampuhan kayo ng asawa mo, ng karelasyon mo, ng mahal mo sa buhay. Di ba may namatay sa atin, mayroong may sakit. Ano yung nararamdaman natin? Dalamhati, lungkot, ang sabi niya sa atin. Kaya sabi ng John 10:3, tinatawag niya tayo sa kanya-kanya nating pangalan. Kung ang kalagayan mo ngayon, nagdadalamhati ka, ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Ano pa yung sinabi niya? Mapagkumbaba. Tinatawag niya tayo na magpakumbaba. Bakit? Minsan, mapagmataas po tayo. Kaya ang sinasabi ng Biblia, kilala kita ngayon, mapagmataas ka. Ang gusto ko ngayon, lumapit ka sa akin ng may pagpapakumbaba. That is God's called us sa buhay natin. Sinabi niya, pinagpala ang may matinding hangaring makasunod sa kalooban ng Diyos. Minsan po kasi, matigas ang ulo natin, ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos at tinatawag niya sa atin ngayon, anak, pwede bang tanggalin mo katigasan ng ulo at ng puso mo at sumunod ka sa akin? Tinatawag tayo ng Diyos doon. Ang sinasabi rito, pinagpala ang mahabagin. Minsan hindi ho tayo merciful. Di ba? Hindi tayo mahabagin. Makasarili tayo minsan. At sa puntong yon, sinasabi niya, anak, ikaw na mapagkamasarili. Tinatawag kitang maging mahabagin ka. Ano pa ang sinabi rito? Mapapalad ang may malinis na puso. Dahil minsan ang puso natin puno-puno ng karumihan. Alam ng Diyos yun. Kaya sinasabi niya, anak, kaya ka may bigatin at may pasanin sa buhay mo kasi yung puso mo hindi malinis. Gusto ko linisin niya. Yung panghuli, ang sabi niya, mapapalad ang may dinaraan ng pag-uusig. Kung inuusig ka ngayon, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kaginhawahan. Kung hindi ka, kung itong mga bagay na ito ay spiritual na panawagan ng Diyos sa atin. Nakita niyo, kaya nga, yung kabaliktaran, positive. Yung sinabi, negative. Yung sinabi ho na pinagpala ang inuusig, ano'y kasunod? Sa inyo yung kalooban ng Diyos kung magiging palasunod tayo sa Kanya. Di ba? Kung tayo ay gumagawa ng paraan sa kapayapaan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan. Ang Diyos ang naglalagay sa atin ng totoong pagiging mahabagin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakaroon ng kapagkumbabaan, ng kaaliwan, ng pagkasama sa kaharian ng Diyos. So, ano ibig sabihin po nito? Mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. At sinabi niya ngayon dito sa ating talatang pinag-aaralan sa verse 11, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. So ano yung pasanin na meron tayo ngayon? Kapag lumapit daw tayo kay Kristo, ang sabi niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. And I will give you rest. Maliban po, natantuin natin sa ating mga sarili, yung binanggit sa Matthew chapter 5, na anuman ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, na ibinigay mo sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At saan nagmumula ang totoong kapahingahan? Sa pagpasanto natin ng pamatok ni Kristo. Ang sabi ng verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Nakita-kita na ho tayo lahat dito ng kalabaw. Di ba? Yung kalabaw, meron siyang singkaw. Singkaw ba tawag doon? Yung dili? Singkaw. Di ba yung singkaw na yun nakalagay dito sa liik niya? Pamatok, yun yung humihila ng araro, humihila ng kariton.
Di ba pagka nakalagay dito yon, kung magsasalita lang ho ang kalabaw, ayaw ho nila nun dahil mahihirapan po sila. Nakuha niyo punta? Kung nagsasalita lang siguro yung kalabaw na humihila ng 10 kaban na palay, ang sasabihin nun, pwede ba? Pagod ako. Hindi lang isasalita ang kalabaw, hindi lang isasalita ang hayop. Pero sinabi ni Jesus Christ, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ba yung pamatok? Ito yung nandito sa atin. Kung ang pumapasang sa liig natin ngayon ay pamatok ng kasalanan, pamatok ng pagmamataas, pamatok ng pagmamayabang, pamatok ng inaalok ng takbo ng sanlibutan ito, wala akong totoong kapayapaan. Mabibigatan at mabibigatan tayo. Kaya maraming tao na stress. Kaya maraming tao, di ba? Na bagamat hindi kalooban ng Diyos, winawakasan ang buhay nila. Kapag nando ka sa isang pinakamabigat na dinaanan ng buhay mo, at hindi mo nakita kung sino si Jesus sa buhay mo at kung kanino ka hihingi ng lakas, may stress po tayo. Hindi lang stress, baka ma-depress pa tayo. At baka hindi lang depress sa mga unbeliever, baka magkaroon ng suicidal tendency itong taong yun. Because yung dala-dala niyang pamatok sa kanyang buhay ay napakabigat. Pero kung alam natin kung kanino tayo tutugon sa panawagan ng Diyos, na anak, wala ka bang kapayapaan? Nasa akin ang kapayapaan. Diba? Anak, nabibigatan ka na ba? Nasa akin. Ibigay mo sa akin yung bigat na mayroon ka para lumuwag yung daalan mo iyan. Nasisikipin ba ang dibdib mo? Ibigay mo sa akin. May sama ka ba ng loob? Ibigay mo sa akin. Ibaba mo ang lahat ng mayroon ka. Dahil yan ang nagbibigay ng bigat sa iyong pamumuhay. Pinipilit lang ho ng kalabaw na hilahin yung mabigat na dala niya. Kahit hindi na ho kaya nun, hindi naman magsasalita yun eh. Pero pipilitin niyang dalahin kasi nga nagpapasakop siya saan? Doon sa tao na naghihinete sa kanya. Diba? Hindi na nga kaya, ano pa gagawin ng hinete? Pipitikin pa eh. Diba? Eh kang ganun, diba? Uutusan pa. Pero sa Panginoong Diyos, kapag tayo ay nabibigatan na at ibinibigay natin sa Kanya at sinasabi natin, Panginoon, ang bigat na ito, hindi ko kaya. Tinatawag mo ako na i-unload ko ito, alisin ko ito. Ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, alisin mo ang lahat ng ito at palitan mo ng totoong pamatok na galing sa akin. Pinapaalis niya ang lahat ng pamatok na meron tayo. Pero papalitan niya ng kanyang pamatok. At ano ang pamatok niya ngayon? Sundin mo ang aking salita. Kaya ang sabi niya rito, sa verse 28, verse 29, kung pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob at makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ano ibig sabihin ng matuto? Sa ibang translation, mag-aral kayo sa akin. Why? Because our God, Lord Jesus Christ, in His person, asa heaven po siya eh. Seated in the right hand in heaven. Pero sa kanyang pagiging Diyos, nandito siya. Sa kanyang pangako sa atin in Matthew chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. God is with us. Sinabi niya sa Matthew chapter 1 verse 23, ako si Emmanuel, na kasama ninyo ang Diyos. Sinabi niya sa Hebrew 13 verse 5, Hebrew 13:5, ano ang magagawa sa akin ng tao? Ang sabi niya, maliwanag, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang Diyos natin ay kasama natin. Amen? At ang sinasabi niya ngayon sa atin dito, kung tayo ay mag-aaral sa ating Panginoong Diyos, despite na ang person ni Jesus Christ, yung kanyang humanity nasa heaven, ang Diyos natin kasama natin. Pero meron siya sinasabi to unload o maalis ang ating bigat na meron tayo. Ano ito? Yung kanyang salita. Kapag ang salita ng Diyos, tatanggapin natin ng may kababaang loob,
na ito ay salita ng Diyos, may kapangyarihan sa atin. Di ba? Pagkayari nating mag-aral na salita ng Panginoong Diyos, meron kaginhawahan sa ating puso. Kung totoo tayo nakikinig na salita ng Diyos. Because in John, sabi ni Jesus Christ, the truth shall set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kapag nag-aral tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, tinatanggal natin ang pamatok ng legalistic na takbo ng mundong ito. Ano yung legalistic? Gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yan. Na ginagawa mo dahil gusto mo lang ma-please yung tao, kaya mo ginagawa. Pero kapag ang Diyos ang gusto nating luwalhatiin sa ating mga buhay, ginagawa natin niyo para kay Kristo at dahil sa pagsunod sa kanyang salita. Kaya nga ho, hindi natin ginagawa ito para sa tao lang. Hindi ako nagpupunta rito, hindi nagpasimula tayo ng gawain dito para sa sino man tao dito. In the first place, this is the command of God na humayo kami para dito sa lugar na ito upang ipangaral ang gospel. We love you all dahil mahal namin kayo kay Kristo. Gusto namin magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Anong oras man tayo kuhanin ng Diyos dito sa lupa, pag namatay ang bawat isa sa atin, hindi tayo pupunta sa impyerno, kundi meron tayong buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos sa langit. Yun yung gusto ipakita. We are not doing all of this because gusto kong i-please at ma-please si Sister Tess sa akin o si Kuya Aambu sa akin, si Ate Maribel o sa inyong na nandito. No! Ginagawa natin ito because we love God sa buhay natin bilang pagsunod sa kanyang salita na nilalagay niya sa ating balikat nang walang anumang bigat sa puso natin na pumupunta kami rito dahil napipilitan kami. Hindi ho ganon. Nandito kami dahil ito ay bigat na nilalagay ng Lord na may pagmamahal, ng may malinis na puso, na mayroong tamang motibasyon na mahal namin ang Diyos at mahal namin kayo kay Kristo. Yan yung gusto ipakita ng Panginoon dito. Kaya, mag-aral kayo sa akin. At saan to nangyayari? Pag nakita nyo ba yung nandyan? Pag-aaral ba ng salita ng Diyos yan? Di ba yung gaganon-ganon? Pag-aaral ba yung nagagana na ba? Aralan ba ng salita ng Diyos yan? Hindi mo natin makikita. Saan natin makikita yun? Sa pagpapahinga natin sa presensya ng Lord. Alam nyo ba na ngayon ay nagpapahinga tayo in the presence of God? Bakit? Pinapahinga natin ang ating katawan. Pinapahinga natin ang ating isipan at sarili sa pag-iisip sa kasalanan. Tama ba? Pinapahinga natin ang ating mga sarili. Saan? Sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. May rest tayo ngayon. May kapahingahan tayo. Namamahinga tayo ngayon dito sa ating katawan. Pero ang totoo, namamahinga tayo sa presensya ng Diyos sapagkat naririnig natin ang kanyang salita at sumasamba tayo sa kanya sa isang payak at simpleng pananambahan ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi ron, mag-aral kayo sa akin. Mababang loob siya. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok, ang magaan, ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapag ang Diyos ay sinunod natin bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay natin si Kristo, nagsubmit tayo, nagpasakop tayo sa kanyang salita. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, may kapahingahan tayo sa kanyang presensya. Kaya napakahalaga po ng ganitong uri ng pagtitipon. Tama po ba? Amen. Wala hong nalulugi sa pag-una sa kaharian at sa ating Panginoong Diyos. Di ba sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Sa Tagalog, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag niya sa iyo. Wala hong nasasayang na oras in the presence of the Lord. Kaya yung ginagawa po natin ito, ay napaka-valuable nito sa buhay natin at sa buhay na meron tayo ngayon at ang Diyos ay nalulugod sa atin. Kung ginagawa ho natin ito because we love so much ang ating Panginoong Diyos, napiplis po ang Panginoong Diyos sa atin. And God will give us a new refreshment sa buhay spiritual natin ngayon dahil ang katotohanan gusto niya na lumago tayo sa pananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, saan nagsisimula
ang pag-alis ng bigatin na meron tayo. Ito man ay kasalanan, ito man ay takbo ng sanlibutan, ito man ay gawa ng laman, ito man ay problema. Mga kapatid, walang iba kundi kay Kristo. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, tinatawag niya tayo. Baka naman meron tayo sa buhay natin ngayon na nagbibigay ng bigatin sa atin. Baka kasalanan, baka problema, baka suliranin, baka relasyonal, baka sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang gusto ng Diyos, i-unload niya tayo, alisin ito. Sa pamamagitan ng pagkilala natin, Lord, nais kong sundin ang iyong salita na napakinggan ko ngayon. Upang guminhawa, gumaan ang aking puso, ang aking kalooban, upang maluwalhati kita sa buhay na natitira pa na meron ako. Kaya nga ho, sa araw ng linggong darating, ng hapon alas 2:30, kung ang pag-uusapan natin ay ang itinakda ng ating Panginoong Diyos, ganon kabiyaya ang Lord sa atin, that this coming Sunday ay merong uli tayo na pasimula ng lingguhang gawain. Yung araw ng Webes na itong ginagawa natin, magiging Sunday na po. Kaya susunod po na linggo, wala na hong Webes, magiging Sunday afternoon na po. Okay? So, yan po yung gusto natin ipakita. Why? Dahil mas mahalaga po ang spiritual na aspeto kesa sa inaalok ng mundong ito. Lahat ng meron sa mundong ito, pansamantala lang eh. Pero yung spiritual na aspeto na niligtas tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng pananampalataya sa Kanya, meron tayong maliit na gawain katulad ng ganito na ginagamit ng Lord upang lumago tayo sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita, maging obedience tayo sa Holy Spirit, at patuloy pang mapag-aralan ang salita ng Diyos upang maingatan tayo sa ating pananampalataya, ay isang kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa gawain niya sa buhay ng mga taga rito. At iyan ang layunin ng ating Panginoong Diyos kung bakit lagi niya tayo inaanyayahan na lumapit sa Kanya, sapagkat sa bawat araw ng buhay natin, sa ayon sa gusto natin, may bigating dadaan sa buhay natin. At kailangan i-unload ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Let us pray. Panginoon namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we are thankful sa mga salita ng aming Panginoong Jesucristo na aming natanggap at narinig ngayon. Ang prayer ko po, patuloy niyo po itong pagpalain at i-bless sa buhay ng lahat ng nakinig at nag-aral nito. Nawa po sumagana ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang magpapaunawa nito sa kanilang mga buhay. Salamat sa pagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo ng banal na salita niya at ng Banal na Espiritu na gumagawa sa aming buhay. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen.